capital city ng Russia ay Moscow. Naalala ko palang nagkatotoo ang isa sa mga theme songs ng Hello Love Goodbye Season 1 na Ikaw at Ako. Kilig ay todo-todo. Yes, yes, yo! Palestine ay Jerusalem East. Pareho kayong tisoy at tisay. Kaya ang kwento ninyo ay opposite sa Beauty and the Beast. Qatar ay Doha. Umagos man sa mga pisngi ni Kath ang mga butil ng luha. Alden, siguraduhin mong ito'y luha ng tuwa, galak, kilig, ligaya at saya. Hello Kath Den fans! Kamusta kayo? Ito nga yung ating pag-uusapan at ang ating topic, ang content ng ating vlog ay yung mga behind the scenes or yung mga unseen footages mga sombreros during sa birthday at saka housewarming celebrations po ni Ma'am Catherine Bernardo. Maaring yung iba sa atin ay napanood na itong mga videos na to, napanood na itong mga video clips na itong mga sombreros, yung mga konting clips ay dito po sa atin ay ko-compile na lang po natin kung ano yung available po na meron tayo. Tsaka yun nga, talagang marami pa rin nagtatanong na kung bakit ay sobrang close na close si Alden sa house blessing at saka sa birthday celebration from bahay, tapos meron dun sa yate. Basta marami ang naguguluhan pa rin. So medyo siguro yung mga iba na nalilinawan na ng ganito talaga, no? Gumagawa na ng moves na nanliligaw si Alden kay Kath. Let's accept the fact mga sombreros. Sa mga hindi nakaka-accept naman po, sa hindi nakakatanggap ng reality, ay choice na po natin yan mga sombreros. Hindi po ako harsh dito. I'm just telling the truth. So kung ayaw ninyo ay okay lang po yun. At saka kung gusto ninyo, mas masaya mga sombreros. Pero hindi po tayo po, parang hindi natin pinipilit ang ating mga sarili sa isang bagay na hindi natin gusto. Parang laki ng hugot, parang lalim ng hugot mga sombreros. Pero yun po, no? Kasi yung iba, nagko-comment sila, parang nagagalit sila sa content mo. Tapos may choice naman talaga sila na hindi manood. Parang ganun mga sombreros. So bakit nila ina-attach yung kanilang sarili or kanilang panahon, naglalaan sila ng panahon manood. Tapos may inis sila, no? Happiness is a choice. That is why you have the option, you have the choice to skip, no? At hindi manood sa mga vlogs na kinainisan mo mga sombreros. Ganun lang yun. Pero nga, talking ito yung ating yung ating topic mga sombreros, na going back ay sobrang close na close sila mga sombreros. Pero ito kasi mga sombreros, ang isa sa mga meron akong apat na points na ibabahagi dito or tatlo mga sombreros. Una, approachable si Alden. At saka nagkasama na kasi sila, na-develop yung kanilang friendship dun sa, syempre alam natin, sa season 1 ng Hello Love Goodbye. Tapos dahil mabait, approachable, humble, at saka palabati, at saka alam niya, palangiti si Alden, knowing that he has a dimple, no? Ito mga sombreros, ang mga kumaga pa characteristics or traits ni Alden. Close na talaga si Alden sa kahit sa mga siblings at saka sa basta sa family members in general or as a whole ni Queen Kath mga sombreros. Kung kaya welcome na welcome at saka open na open ang bahay ng Bernardo family para kay Alden mga sombreros. And no doubt yun mga sombreros para kay multimedia star. Kasi nga kahit nga mga ultimo na mga fans, mga random people, yung mga kahit mga strangers na humahanga sa kanya kapag tinatawag siya, ina-approach siya, andun siya. So how much more sa special someone niya na si Queen Kath and her family. So doon natin pagbabasehan mga sombreros. So point number 2 po natin, ito yung talagang pasabog talaga ni Sir Alden, yung kanilang quality time, yung pag-i-spend din ng time mga sombreros. Kasi nakita ko sa isang post na nasabi ko na rin to minsan na marami sanang ganap si Alden dun sa yung sa mismong araw ng housewarming ni Kath. Pero kinancel niya lahat yon. And yun nga, nag-spend siya ng oras talaga sa kay Kath mga sombreros. And naalala ko yung isang video niya na sabi niya kapag dumating na yung time na may special someone na siya, manliligaw na siya, and he's ready to take a leap, ay talagang mag-i-spend siya ng oras. It takes, kumbaga pakakain siya ng maraming oras mga sombreros. And yun yung kanyang parang love language, kasi meron tayong mga iba't ibang klaseng love language, di ba? Merong kumbaga pa touch, may affirmation, no? Kung sa mga nakakalam, so yung 5 languages of love mga sombreros, yung quality time, yung gift, yun po mga sombreros, no?
isa si Alden sa pasok doon sa quality time. At saka napapansin ko rin kasi clingy rin siya masyado. Tapos, yun nga, yung last ay kinancel ni lahat yung kanyang agenda. May pupuntahan sana siya na event, awarding ceremony niya. Kasi inawardan siya ng esports Philippines. Pero hindi niya, mas inuna niya talaga si Kath Masmers. And that is a manifestation that Kath is more significant and more important or more valuable than any other activities na meron si Alden. So kumbaga pa, he knows his priority. Dito ko nakita mga Smerals na ang tao kapag alam niya yung kanyang prioridad sa buhay, merong organize yung kanyang trabaho, organize yung kanyang steps or yung methods na gagawin niya sa kanyang buhay, sa kanyang plano, sa kanyang desisyon ay organisado rin po mga Smerals. Yung buhay natin kasi kumbaga pa, may mga tao ba tayong unahin? May mga tao ba tayong kumbaga pa, less or least priority or prioritize? Ganun po siya mga Sombreros. Kumbaga pa, may pera ka, saan mo unang gagastusin? Kumbaga pa, parang ganun, unahin ba yung want or need? Parang ganun mga Sombreros. And Alden is just a simple, humble example of knowing your priorities in life mga Sombreros. Yung lalim na ng ating mga pag-uusapan dito mga Sombreros. Pero nga, no, sa vlog na ito mga Sombreros ay nag-ready tayo ng tula na pinamagatan nating From Behind. Noon kay Ma'am Maine Mendoza ay parang hindi namin nakita ang galawang Alden from behind. Masasabi natin ngayon na sa sorpresa, pasabog at panliligaw ay ikaw na Alden ang mastermind. Sa mga Negatron at bashers, mga Kathden fans ay walang naririnig, nakikita kasi never mind. Napapanood natin from behind the scenes na grabe ang ginawa nilang kasiyahan at pag-unwind. Ang capital city ng Namibia ay Windhoek. Pilian ng mga fans dahil si Alden ngayon lang yata sobrang nabighani at nahook. Nicaragua ay Managua. Puso yata ng Kathden fans ay inyo nang ninakaw at nakuha. Niger ay Nayami. Huwag kang mag-alala Tisoy Alden kasi si Tita Min someday ay magiging iyo na rin, Mommy. Nauru ay Yaren District. Alden, huwag kang mag-alala dahil si Mami Min ay hindi naman namamalo at ganoon ka-strict. Nepal ay Kathmandu. Sa simbahan, marinig at matunghayan sana natin na sasabihin ni Alden na, Kath, I do. Netherlands ay Amsterdam. Nung pumunta ka Alden sa bahay ni Kath sa sobrang sweet, sana nagdala ka na ng isang sakong langgam. Nigeria ay Abuja. Ayaw ipikit ng mga fans ang mga mata sa mga nakikita at sasabihin lang naming panliligaw mo'y genuine at walang halong mali siya. North Korea ay Pyongyang. Minahal din naman ni Kath noon si DJ. Yun lang, may konting panginayang. Pero ayos lang yan dahil iyon ang natagpuan, ang the one at the man. Alden ang pangalan. North Macedonia ay Skopje. Sa lakas ng dating nyo sa mga bata, kahit senior citizens ay napapakilig at napapawika ng oh yeah. Norway ay Oslo. Isayaw na lang ng budots at asoka dance ang kilig at sabay sigaw ng yes yes yo. Oman ay Muscat. Hala, katunog siya ng walang iba ha? It must be Kath. Oh, letter P na tayo ha. Pakistan ay Islamabad. Sa bahay ni Kath, si Alden balita namin ay parating nakababad. Lao ay Ngerolmud. Si Kath noon ay kawawa, pinapahiya sa maraming tao, kaya tuloy nasisira at nag-iiba bigla ang kanyang mood. Panama ay Panama City. Meron pa mga videos kung saan si Kath, si Alden ay kinikiliti. Palestine ay Jerusalem East. Pareho kayong Tisoy at Tisay, kaya ang kwento ninyo ay opposite sa Beauty and the Beast. Papua New Guinea ay Port Moresby. Shock namin kayong dalawa ay parating hello love at walang goodbye. Paraguay ay Asuncion. Nalaman kong friendship nyo pala ay hindi naputol after Hello Love Goodbye Season 1. Lumipas man ang halos 5 taon. Peru ay Lima. Naranasan ni Kath noon ang makontrol sa relasyon ay tumalima. Philippines ay Manila. Magtuloy-tuloy sana ang relasyon ninyo, anuman ang sabihin nila.
Poland ay Warsaw. Mga kilig sa mga puso ay di lang nadama at sinabi, but we knew, looked, we listened, and saw. Portugal ay Lisbon. Ang kapogian at kagandahan ng dalawang to'y natural. Walang surgery, kahit pa siguro walang pampakinis na sabon. Qatar ay Doha. Umagos man sa mga pisngi ni Kath ang mga butil ng luha. Alden, siguraduhin mong ito'y luha ng tuwa, galak, kilig, ligaya at saya. Romania ay Bucharest. Sorry na mga girls ha, si Kath lang ang sasabihan ni Alden ng the most beautiful and chosen among the rest. Russia ay Moscow. Naalala kong nagkatotoo ang isa sa mga theme songs ng Hello Love Goodbye Season 1 na Ikaw at Ako. Rwanda ay Kigali, pambansang Bay. Dahil sa iyong mabuting ugali, lugar ni Daniel ay ikaw na ang humalili. Oh, hanggang dyan lang mo lang letter R mga sombreros. Baka magsawa na kayo sa ating channel at iiwan nyo si Kasombrerong Dennis. Charang! Ay, sorry. Pero yun po mga sombreros, naman po ay nagustuhan po ninyo ang vlog na ito. Lalong-lalo na po ang ating simple at payak at humble na tula mga sombreros. Sana po mga sombreros ay paintulutan nyo po akong mag-share po ng kahit isang verse po na encouraging at saka strengthening verse na Philippians 4:13. I'm reading New King James Version po. Sabi dito, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So this is Apostle Paul speaking mga sombreros. Kasi sa sobrang hirap na dinanas niya, sabi niya dito sa mga previous verses, I know how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Lahat ng paghihirap sa buhay mga sombreros ay naranasan ni Apostle Paul. And to let you know mga sombreros, sa mga hindi po nakakalam, si Apostle Paul po ay nagsulat ng almost 1/3 ng New Testament. Yung Corinthians, yung Thessalonians, Ephesians, Romans, Acts, marami pa mga sombreros, no, Colossians. Siya po ang nagsulat ng halos 1/3 or halos 1/3 mga sombreros ng New Testament. Nagawa niya ito through the help of the Holy Spirit, and sa dinami-dami ng kanyang hirap, no, kasi ilang beses ko na po nabasa ang Biblia na ito, lalo na po yung buhay ni Apostle Paul po mga sombreros, ay alam ko po yung kanyang paghihirap na dinanas. Pero kagaya sa atin ngayon, no, sa present day po natin, maaaring nasa bahay ka ngayon, maaaring nasa eskwela, nasa palengke, nasa mall, nasa loob ng kwarto, nasa kusina, nasa sala, na kahit nasaan mga sombreros, no, I know that all of us are experiencing and facing great or small problem every day. I mean problems pa nga minsan kasi madami. Mga bills, mga gawain sa bahay, gawain sa trabaho, broken relationships, no, problema sa ito yung isa sa pinaka problema mga sombreros ng mga tao ngayon, yung nangihina sila. Nanghihina tayo kasi tao lang din tayo because of the trials that we experience. Marami tayong mga nararanasang problema, and ang pinakamalala, pero siguro ang pinakamasakit dito mga sombreros, yung broken relationships, yung dysfunctional family. For example, yung mga anak nagiging resulta ng maling relasyon ng magulang, that is why naghihiwalay, ang nagsasuffer ang anak. Or yung mga problems natin sa araw-araw, no, sa trabaho, sa ating pakikitungo sa mga tao sa paligid natin, those are masabi nating nakakapangpahina sa ating lakas, whether mental or physical or financial or spiritual or social, no, yung ating pakikitungo or ating relational status mga sombreros. So those are the aspects of lives ng ating bilang pagkatao mga sombreros na nangihina, natutumba, napipilayan, nalulumpo, napaparalyze minsan mga sombreros, and we need the Word of God. Sabi niya dito, I can do all things through Christ. Hindi
ang gustong sabihin ni Apostle Paul dito mga sombreros, hindi natin kayang mag-isa. Hindi natin kaya itong laban na ito. Because sometimes the battle is too hard to overcome or to be overcome mga sombreros. It seems to be insurmountable kung sa ating English vocabulary mga sombreros. Kung kaya we need someone na greater, higher, more powerful at stronger sa ating mga problema. And that is our Lord Jesus, the one who died on the cross for once and for all. Kung kaya mga sombreros, no, sorry po, medyo mahaba yung ating vlog kasi maraming sinasabi si Sombrero Dennis. Pero kasi na-realize ko mga sombreros na maraming tao ang hindi nila alam na kailangan pala natin ng word of the Lord every day. Hindi lang siya need, hindi lang siya want, it's a need mga sombreros. Kung 'di ba yung physical natin kumakain ng pagkain araw-araw, how much more yung ating spiritual na sa pag-aaral namin mga sombreros, no, ang spirit or ang soul ng tao, yung inner being niya, yung sa loob-loob natin mga sombreros ay malakas. Nagiging malakas din yung ating outside being. Yung ating character na develop, yung good character natin na nahasa, nalilinang, at saka kumbaga pa napapalakas mga sombreros. That is why kung nanghihina ka man ngayon, kung puno ka man ng problema, kung puno ka man ng trials, it's time for you to open and read the Word of God, because ito yung nagpapalakas sa atin. Ito yung magpapalakas sa atin mga sombreros. Imagine mo si Apostle Paul, kaliwat kanan ng kanyang trials, kaliwat kanan ang kumbaga pa persecutions. Sabi niya dito, naranasan niyang maging naranasan niyang magutom, naranasan niyang maging abundant naman sa pagkain, naranasan niya yung lahat ng uri ng pang-alipusta mga sombreros, at saka pananakit, whether mental, lahat ng aspects mga sombreros, mental, physical, financial. Pero sabi niya, no, sinuma niya lahat. I can do all things through Christ who strengthens me. So, ang source natin dapat sa araw-araw natin mga sombreros na pamuhay ay si Lord Jesus Christ, because He is a strength giver. Okay? Maaaring napapalakas tayo ng mga tao sa paligid natin, kaibigan, classmate, no, jowa, or magulang, kapatid, anak, asawa, no. Given na yun mga sombreros, the main source of our strength dapat mga sombreros ay si Lord lamang. Alright, kaya it's really, I can testify with, kumbaga pa, adamantine, audaciously, at parang ang hirap natin mga vocabulary. Pero yun nga mga sombreros, sa Tagalog, buong tapang akong nagtitestify na tested and proven talaga mga sombreros kapag nagbabasa ka ng Biblia araw-araw. Kahit isang verse lang po yan, talagang helpful siya, nakakatulong siya na mapalakas ka. Alright, so maraming salamat po sa tumatangkilik. Hindi po ako ang tangkilikin nyo, kundi ang ating Panginoon mga sombreros, at ang word niya mga sombreros, at syempre yung cast din na hinahangaan natin mga sombreros, na nagpapakilig at nagpapasaya sa atin. So yun po mga sombreros, thank God sa kanilang buhay mga sombreros. All glory belongs to our God. And maraming salamat po.